Okay lang, okay lang. Either doon or doon, makahanap ko lang naman. For easy access lang naman. Convenience. Yan. Yan, eggplant bilog. Very good. Tingnan natin doon sa kanilang question. So, gawan ko yung eggplant. Para ano, tapos yun yung gagawin nyo sa ibang o diba? Dami. Ganito ang data analytics. Oo, ganyan talaga, ganito ang real world. Pero at least na-expose na kayo para pagdating nyo. Wait lang. Alam nyo yung gagawin. Nabibilhin nila. Sige, average. Doon sa inyo, since marami pa, pwedeng average. Weighted average. Hindi lang yung parang 40-50 yun. Ilan yung percentage? 40 times 20%, 50 times 10%, 55 times 10%. Times mo na to sa percentage, tapos makukuha mo yung average price. Okay na yun. Kasi 100% naman. Yun yung weighted average. Ngayon, yung ano natin, yung target market naman natin is isa lang, di ba? Yun lang yung sinurvey natin. So, nakafocus tayo doon. Okay na yun. Insert, pivot table, tapos, yan. Hanapin natin yung question na ganito. Dito, eto ganito yung yung titignan nyo, yung questionnaire, tapos yung let's say, para madali mong mahanap, magkulay-kulay ka. Gawin mo ng coloring book. Sir, hindi siya kagaya yung sa Microsoft, kailangan mo lang i-highlight bago pwede mo yung convert ng private table. Dito pwedeng pivot table na, agad ka. Okay lang din naman na i-highlight mo para sure. Pero kasi pag in-highlight mo, pag may na-miss out ka, okay lang, nag-direction lang. Diba, ng pivot table ka. Lahat ng dito na. Matik. Yun yung maganda. Matik tayo. Ito yung mga skills na kailangan nyo ma-develop. Pag nabatak kayo dito, masaya yung magiging employers nyo. Estimated demand per kilo. Ayan, quantity ito. So, i-highlight nyo na lang yung per kilo. From what question? Yung melon. From melon to eggplant. Hanapin natin si melon to eggplant dyan. So, ayan. Tignan natin ha. Eggplant. Ito yung price. Diba? So, i-highlight natin. Nasaan yung eggplant to melon, diba? Uy, wow. Ang dami nilang ano. Yan. Ay, melon. Ito yung melon. Alugbati yung last. Ay, hindi. Melon pala. So, ano gusto yung color? Yellow. For the price. Tapos ito, eggplant bilog, ito na yung questions natin for quantity. Diba? Estimated demand. Natututo tayo. Yay. Kailangan naman din. Tapos hanggang kay melon. Green. Yes, quantity. Tapos, ito yung frequency. Diba? Per day. Tingnan natin. Estimated demand. Uy, ang galing. Ganyan. Okay. Very good. Galing yung ginawa nila na Google Forms. Estimated demand per year. Hanggang saan? Hanggang melon din, no? Yes. Galing. Kailangan lang kailangan lang yung thinking mo is klaro yung mindset mo para estimated the demand, eggplant, melon, hanggang saan ay anong food na yung gusto nyo? Blue. Ito yung frequency. Quantity, frequency. Tapos, tignan nga natin, paano yung probability nyo? Will you? Di ba, naano nyo naman yun? Lahat naman sila nag-guess, di ba? Estimated demand. Number of suppliers. Okay lang to kasi hindi natin ita-target to sa supply kasi nakafocus tayo sa demand nila. Ito, parang competitive analysis lang. Okay? Kung ilan yung mga kalaban mo. O, parang ano lang. Tapos, survey questions. Would you patronize it as your supplier? So, hanapin natin si one if and. So, yan. At least meron silang data tayo. If an aeroponics farm. Ito yung probability. I-green natin. Tapos, do you encounter shortages? Ayun. Ito na yung seasonality. Pero, yan, very good. Na ano natin, i-plot natin yung seasonality na natin dito.
pwede natin siyang i-data analytics. Okay? Ano yan? Okay, meron tayong ano. Pwede nyo namang itali, kasi konti lang naman yung ano, yung ating ano. Pero ito, do you encounter shortages? Yes. Siyempre pag nag-no, hindi na sila sasagot. Diba? Ayun, yung mga nag-yes. Yeah, very good. Ang malinis yung data natin. Masaya ang data. Ito yung sa seasonality. Okay, so highlight natin na purple. Yan. If there are any regular cases of these shortages, what are they? How do you address them? Okay. Tapos, in what months? Pero hindi natin alam kung, ito na yung question naman sa inyo. Paano yung shortage niya? Siguro dun sa supply. No? Do you encounter? Kasi baka mamaya, tignan mo, August, pala, hindi season ng ganitong gulay. Kaya may shortage. Ganun lang yan. So, pwedeng dita to, pero iyan na lang natin. Okay? Ayan. Basta may establish nyo lang, ano yung season ng ganito. Doon sa product, ano nyo, saan ba papasok yun? Doon sa production schedule, okay, doon sa inyong technical aspect. Ano yung production schedule? Dito ngay. Ito production schedule. Yan. Capacity and schedules. Gusto kong makita yung months ng pagtatanim at pagpa-harvest ng isang gulay. Tapos parang i-ano nyo lang, i-schedule nyo lang siya ng capacity. Ito yung capacity ng aming farm. Tapos season ngayon ng 4 na gulay. So 4 na gulay yung mag-aano na ano. Tapos kung na-harvest na namin 4 na gulay, next season na no, if ibang ano, yun naman yung plan. Para hindi nagkakaroon ng idle capacity. Diba? Kung yun. So, dito siya mapupunta. Oo, BSC. Ano po yung season nito? So, per gulay. Para ano. Kahit ano nyo lang, parang Gantt chart. Paano yung Gantt chart? Excel file, yung sa tracker natin. Ganito. Parang ganito lang. Paano yung Gantt chart? Yun lang. Oh. Kumari, ito yung gulay niya. Ito yung gulay. Talong. Tapos January, February, March, April, May, June, July. Tapos i-highlight ko lang yung season ng gulay ngayon. Okay yan. Summarize na, hindi mo lang kailangan ng yun. Isang table lang siya, tapos makikita mo na, yun na yung schedule mo. Eh di malamang kung season niya, yun yung itatanim mo. Din saan? Diba? Din sa capacity. Pero may kasi sir, ano kasi siya eh, greenhouse kasi sir, so... In and out of season. Yes. Pwede yung tanong sa BS yung pwede yung gano'n. Oo, controlled environment. Kaya yun, hindi nyo kasi pwedeng itanim lahat. Diba? Pero best time ng pagtatanim. Kaya yun maganda yun yung itanong nyo kay ng BS. Yan. Tapos, sige na, ano na natin. O, meron ng frequency, meron ng ano, yung probability. Well, nakita naman natin na yes silang lahat. O, diba? Which is good. May isa lang nag-no, AJ talaga yan. Hindi, joke lang. Pero okay lang, that's life. Okay? Yan. Dun sa probability. Ngayon, dito sa pivot table natin, ang ating filter is yung, hindi. Filter na actually yung mga ano, mga tanong dyan. Pwede natin gawan ng ano actually, name ranges. Ano ni ay, masyadong matrabaho pag name range. Para hindi ka malito. Tignan mo. Data, name range. Yan. Egg yun. Eggplant. Ano to? Quantity or price. Underscore price. Yan na yung name range niya. Para pag nandun ka sa pivot table, meron kang basis. Yung tanong lang pala talaga. So, kailangan na tansya mo kung ano yung ano dito. Pwede naman yung name range. EP. Ay, wala. Timestamp. Sige, okay lang. Tsaga-tsaga na lang. Saan yung next na eggplant dito, diba? Yung first na eggplant is yung price. Yung next na eggplant, yung quantity. Okay? Pero ganito yung order natin. Target market, yung mauuna sa pivot, tapos yung probability, tapos yung quantity. Ay frequency, then quantity. Para in order. So, paano yun?
Okay, yung probability natin is fixed lang naman. Saan na yung probability question natin? If an, di ba? If an aeroponics. So, hanapin natin si probability na if an aeroponics. Madami-dami yan. Tsaga-tsaga, guys. Kailangan yan. Yan yung isang ano. If an aeroponics farm, ano natin dito. Yan, ilagay natin dito sa rows. Tapos ilagay na lang natin dito. Ito lang ilalagay mo sa values. Para hindi na redundant. Okay? Ito lang yung naka-show totals din. Pero sa inyo, since segmented siya, yung isa yung naka-show total. Yung dalawa silang naka-show totals. Yung probability at saka yung segment. Parang ganun. Yan. So, isa. Diba? Napaka-KJ ng isang yan. Ayan. No. Nag-no siya. Next. Talong. Yung talong, ganong ka dalas siyang bibilhin. So, hanapin natin yung frequency. Ito siya. Yung pangatlong talong. Dami yan. Hanapin natin. First talong. Second talong. And then, yan. Estimated naman to. Okay. Ano to? Ano to nandito na estimated naman? Sir, yung sa per day po, yung per kilo po. Patay na. Estimated naman. Ito yung frequency. Yan. So, at least ito yung guide mo. Lalagay mo lang siya dyan. Yan na. Per day, per week. Pero ilagay mo repeat row labels. Tapos, bakit kaya gano'n? Hindi sila nagsagot. Wala. Paano yun? May sumagot ng talong, pero hindi walang nakalagay na per day. Wait lang. No, syempre, hindi na. May demand siya. I-scrap na natin yung no. Okay. Mas madali sa inyo ganito. Alisin na to. If an aerophonics farm. Yan. Tapos yung estimated demand ng talong, ilalagay sa values. May 0. Okay lang kasi may mga naglagay dyan. Yan naman na lang. Tapos, yung mga nag-no or if an aerophonics farm. Yan. Tapos, filter mo, yes lang. Yan siya. Pag nag-yes, hindi, pati nag-no pala. Kasi full population pala yung projection. Sorry. Ulitin natin ha. Okay? If an aerophonics farm, yes or no. If an aerophonics farm sa values. What happened? Ulit. Sensya na. Patience. Yan. If an aerophonics farm, tapos estimated demand na talong, eggplant. Yun. Tapos, yung mga nag-no, yan. Pangira talaga yan. Dali na. Tapos, estimated demand, yan. Okay. Sinalan na dito. Yan lang. Tapos, siyempre wala siyang estimated demand. 0. Pero bakit may nag-yes? May people labels. Anong ano nito? Parang naghati naman yung isa. Tignan mo. Dapat meron siyang per day. Per day na 7, tapos per week na 3. Naging 10 lang sila yung sa estimated demand. Oo nga. Pero paano siya nakasagot ng yes? Tapos wala siyang demand. May 13 na walang sinagot na ano. Oo, hindi pala bibili ng talong. Pero wait lang. Hindi pala kasi siya naka-require. Oo nga, malamang. Sige, tignan na lang natin. Pag naka-require kasi mag-ano yan. Kahit na hindi niya sagutin yung isa, pag hindi naka-require, pag may hindi siya sinagot dyan, okay lang. Pero pag naka-require, mag-ano yan. Kasi, hindi ko nga alam. Paano ba yun? Sige, tignan na lang natin. But anyway, yan yung sa frequency. Okay, so lagyan mo na lang ng guide here. Ito yung frequency. Is
frequency, tapos probability, yan. Meat talong. So, ito, eggplant. Long ba to? Long. Yan. Ito yung sales forecast natin. Frequency. And then, ano na yung isa? Quantity na. Yung quantity natin is yung pangalawang talong. Ayan, eggplant bilog. So, hanapin natin si pangalawang eggplant bilog. Bilog to. Eggplant bilog. Hanapin natin siya. Eggplant bilog. Yeah, there. Para tayo nag-ano. Naku po. Ay, naku. Ito yung ayaw ko dito. Yan. Goods. Eggplant bilog. Doon sa susunod. Yan. Ito na yung kanyang alisin mo lang yung show totals dyan. Para yan. Tapos repeat row labels para, ito yung mga hindi kukuha ng talong, 0 naman na siya lahat. Yan. Tapos per day, and then per week. Tapos ito yung quantity per in kilograms. Okay? So, yan na, kilograms. Tapos ito yung count. Huwag kayong ito yung count niya. Count nung, or tally na lang. Tally yan, tapos ito, yung quantity. Para mag-guide ka. Yan siya. Pwede na yan actually. Probability, probability, frequency, and quantity. Dito, para maano mo, number of respondents, percentage. So, ilang percent dun sa total. I-F4 mo yan, lagyan mo ng $sign para pag drinag mo, or tinotal mo, naka-fix siya dun sa ito. Yan. Slowin mo lang percentage para magandang yan. 100%. Tapos projection. Ilagay mo na lang dito yung total mo para pag nagbago yung ating survey, may idagdag kayo, hindi siya Ito na lang, 24. Basta yan. Or pwede naman, gawin ko ng formula. Ilang tanong mo? Sir, natin yan. Yung sa may yes or no, naging 14 ng no. Yes or no? Hindi. Mayroon yung mga sumagot na no. Etong 13, yung sinabi na, nag-yes sila, mag-a-avail sila, pero hindi sila bibili ng talong. Ibang gulay yung bibilhin nila. May 13 na hindi bibili ng talong, pero mag-a-avail ng gulay sa inyo. Bakit sa iba nyo sila makita? So, okay lang yun, huwag kang mag-alala. Okay? Yan. Projection. So, ito yung total na total na population mo. Ayan. Tapos, i-percentage na lang natin. I-fix na lang natin here. Para pag may magbago man sa iyong pivot table, is naka-fix siya. Kasi pag nagbago to, pag may dumagdag, magdadagdag ng row yan. Ma-destroy yung formula natin. Ano yung total population nyo? Like yung, ilan yung karinderya yung dito sa Baguio? 568. 68. 62? Sige, 62 62 po. na. Basta ano nyo yan, isama nyo yan sa manuscript nyo. So, yan, percentage times ito. Tapos, fix mo lang, yan na siya. Dapat kasi talaga, yan. Tapos, yan. So, 203 ang, yan. Ngayon, ito na yung projection natin. Itong population, dun sa population. Dito na tayo pupunta sa probability. So, yung probability natin is just no or yes. Lagyan mo ng dito, guide dito. Yes, and then no. Malamang kapag probability yes, 100, no, 0. Tapos bilog up lang din ulit. Ba't kailangan ko pa mag-formula? Para pag may nagbago, hindi na ako ulit. Mag-edit ulit. Kasi time consuming yun. Yan. Check ko na lang yung formula. 2, 0. Yan. Probability, 0. Yan. NA, kasi wala naman. Okay lang yun. Okay? Next,
probability. After nun, frequency. So, per day. Ngayon, ika-classify mo siya, gawa ka ng table per day, per week, per month, and per year. So, ito, per day. Okay, medyo meron tayong nawalan ba tayo ng paano na lang Yvonne? Alam magkano na yung data na nakakutang ko sa'yo? I-ano mo na lang para one time, big time. Before your receipt, bayaran ko lahat. Ay, ako ba yung nag-disconnect? Yan. Right. Sana i-ano na nila. Okay, sige. Per day, per week, per month, and per year. Per month, and then per year. So, kung per day, ilang days po sa isang taon? 365. Per week, ilang weeks? 52. Per month, 12 months. Per year, 1 year. Tapos, look up, search key, syempre yan. Kung wala, mag-e-error yan, okay lang. Huwag ka mag-alala. Normal lang yun. 0, and then 2, 0, yan. Yun. Kung gusto mong mag-if na function ka, or if error. If error, mas maganda yan. Pag error, hindi siya tapos yan yung percentage yan. Ito din. If error, para hindi magulo yung mag-blank lang siya pag may error. Yun. O, diba? Frequency times a year. So, meron ng probability, frequency, ngayon, quantity in kilograms. So, yan na lang natin. Ano? Isa? Oo, yan. Pero, huwag kayo mag-alala. Mal-learning curve niyo to, tapos mag-i-enjoy kayo. I-learning, pag nag-i-enjoy kayo, kahit na nakakabagot na yan. Ito na yung demand mo in kilograms. Yan. So, paano yan? Yung projection ng bibili times yung probability times yung frequency times yung quantity. Siyempre, 0 naman lamang yun, pero yan siya. Ilang kilograms yung mabibili ko na ay nabibenta ko na tapos isang na lang natin. Ito muna isang para madali. Yan. Tapos, lagyan mo na lang ng J. 76,933 kilograms of eggplant a year. Ganun lang. Diba? Saya. Magproseso lang siya, pero pag nag-gets mo, mag-i-enjoy ka. Yes. That's the beauty of accounting. Yung nasa list ng requirements? Oo. Survey results. Hindi, yung survey results, ipakita mo lang din yung yung inferential. Kapag, di ba, dun sa survey results, meron kang, parang, yon. I-copy mo siya, paste mo sa Google Documents, tapos, there is an average of, yung results ng, explain mo. Summarize mo lang, or parang ganun lang. Explain mo lang, short sentence, 1 to 2 is enough. Yung mga important lang. Sir, parang po bagay yung highest and lowest price na lang po kasi hindi na natin. Sir, ibig sabihin niya yung mismong sale projections. Ito na yung sale projection mo ng talong. Yan na, pero subject to the limitation of your capacity. So, sir, yung sales projection namin, Excel file mo siyang makikita sa Hindi, may sales project, ito na mismo. Yes, sir. I-summarize mo na lang siya based on this. Kumbaga, ito yung eggplant bilog, lagyan mo ng per product, pati sa inyo, tapos lagyan mo ng summary. Ito yung sa first year, ito yung eggplant bilog na mabibenta ko. Tapos, di ba, iti-table mo na lang siya, eggplant bilog, 1 row, ganyan. Tapos, gusto ko makita is ito. Yan. Pero sir, what I mean po is yung mismong Excel Google Sheet na yan, ilalagay pa po namin sa pagpapasa namin sa Google Docs. Doon sa Google Docs? Yeah, yes, Oo, sir. para doon sa sales projections, Yes. sales results. Maganda, ilagay mo doon sa file. Pero i-check ko na lang dito. Yes. Oo, para Ipo-project pa namin ng 5 years ago. So,
First year pa lang to. Okay? So, paano yung projection? Paano yung projection? Madali lang. Meron kang data ng projection. Paano yung projection? Pwedeng i-ano mo na lang. Nandito sa Manser 4, di ba? Paano yung projection natin? Ito yung last word niya. Ito, dito mo kukunin sa aming references, receive simple guide, nandyan yung pwedeng method mo ng pag-project. So, paano yung growth niya? Based dun sa growth ng target market mo, parang ganun. Growth ng demand. So, kung kunwari, ma-establish mo na mag-grow yan ng 5% per year, edi times 5% lang. Times 1.05. Oh. First year, times 1.05. Second year, times 1.05. Third year, fourth year, fifth year. Basta bigyan mo lang ng basics na ito. Yung parang medyo baka nag-overthink kayo, pero ganun lang siya kasimple. Oo, ganun lang. So, ang ma-detailed lang, sir, is yung sa pivot. Yung pinakita mo kanina, sir, yung sa Oo, pivot. pivot. Kahit yung sa first year muna, tapos tulungan ko kayo pag nag-meeting tayo sa sa Google Meet. Yes. Na ganito yung sales projections natin. O, di ba? Huwag kayong mag-alala, may tulong kayo. Kailangan nyo lang mag-guide ng maayos. Tapos, sipag-sipag lang. Yan, tsaga-tsaga lang. Ganito talaga pinagdadaanan ng mga nag-PPC. Wala tayong choice. Di ba? Extra mile. Ayan. Okay na sa inyo? Sir, yung sa 3.680 po, yung Hanapin natin ito. Yung market study. Anong group pala to? Group 5. 0.6. Mga workshop, no? Ayoko na kasi talaga magpa-exam para mag-focus kayo dito, pero wala akong magagawa. Sinabihan nila ako na kailangan ko daw magpa-exam kung may output na ano. Putyo-putyo na lang na exam. Ulitin ko, sir. Sir, yung part 2, sir. Oo, ulitin ko na lang din yung para makapag-focus kayo dito sa Sir, yung part 2, sir. part 2. Yes, sir. 3.6 bigarod. 3.6. Yan. Market study part 2. Survey results, analysis of data, conclusions and recommendations. And then yung survey results, ipe-paste nyo. Copy. Yan lang, sir. Then, paste. Link to form. Yes. So that any change will reflect. Diba? Saya. Matik na. Explain mo lang. The average price that the consumers are willing to buy the eggplant is yun yan. Or pwede naman, ipakita mo lang yan, or i-summarize mo na lang sa isang table. Ito yung eggplant per log average price based on survey. Yun, parang mas madali, para hindi ka natin. Hindi na nila copy natin sa table. Oo, huwag na. Kasi redundant na siya. I-table mo na lang. Paano? Tulungan ko kayo. Dito sa form responses nyo, ito siya. Diba? Eggplant bilog, and then, melon. Hanggang dyan. Price yan, diba? So, ito, hanggang dito, insert, pivot ulit. Mas madali eh, pivot. So, prices. Prices, result. Survey. So, ang gagawin mo, yung isa-isahin mo lang siya, eggplant bilog, values. Tapos, eggplant bilog, rows. Tapos, ang ilalagay natin dito, hindi count, kundi average. Tapos, yan. Ito yung prices nila. Tapos average price. Ano kaya natin papadali ito? Product, median, mean, max, average, company, average. Yan, eggplant bilog. Tapos average. Eggplant bilog. Hindi naman, hindi ako kailangan mong isipin. Diba? 40 times 2, 20. 55. Paano ba yung sa survey natin?
Magtatanggal kayo ng gulay? Nalagay nila na yun sa recommendation. Oo, Para sa recommendation. wala namang- Oo, dahil wala naman bibili, tanggalin na lang natin. Oo, or konti lang. Sir, pero yung sa analysis of data na part sa market studies, ano yung lalagay namin? Analysis of data. Di ba ito yung survey results? Tapos dun sa analysis of data, dahil ito yung, pwede namang ipaghalo-halo yun na. Oo, kahit na hindi order. Basta ito na makikita kayo sa result, i-analyze nyo yung data, mag-conclude and recommend kayo. Ay, yung analysis of data, explanation ng Oo, yun na yung explanation nito. Oo. Para mas maganda dun sa survey results, yun nga, iisang ano na lang. Medyo kailangan nating ano nito, i-click natin to para weighted average. Paano kaya? Isipan ko. Isipan natin. Eggplant kilo. Exacto. Ito. Ay, hindi. Kita tayo. Huwag nga kayo, buti nga kayo ngayon, may ganito na. Kami nun, mano-mano namin tinatali, hindi pa Google Forms. As in talaga magsasurvey kami ng pen and paper, tapos igaganon namin. Itatsagay namin. Oo. Kung titignan nyo yung files ko nun ay grabe, puyatan kami. Hindi pa formula, hard code. Yan. Pag may nagkamali sa form ulit-ulit. Yung parang ganun yung nangyayari. Kaya nga, yan. Iiyak Oo, na lang ako seryoso. pag ganun. Maiiyak ka talaga. Alam niyo kasabay ko na subjects dito? Tax, Acting 7, Auditing. Tapos meron pang calculus, business calculus. Kasabay kong tinitake sa physics. Tapos meron pang manserve, 2. Ayun. May ganun pa kami nun. So sa isang SEM, ganun. Tapos alam niyo kung ilan kami sa grupo? 4 lang kami nun. Oh. Diba? Ganun namin sinaga, ay Diyos ko, grabe, ilang araw na tuyat, overnight, and ano yun, iyak. Ayun. Sino visit mo sa sir? Sir, that? Yun. Buti nga, mabait siya na na hindi yung pag in-approach mo. Sinasabi ko ba? Nagbawala. Joke lang. Pero sige, i-work out natin ito dun sa prices niyo. Sir, dun sa vision metrics as simple lang. Musip na lang. Ano ba yung vision mo? Makaproduce ng maraming gulay para namura. Ganun. Kahit mga example. Sige, hanapin na lang natin yung tracker niyo. Yan yung maganda Ano dito. weighted average? Weighted average. Paano mo i-weighted average? Ito yung number na ang dami-dami naman ito. I-table niyo pa ba ito? Huwag na. Kaya ano nyo na lang. I-copy lang. I-copy-paste nyo na lang. Tapos, hindi, ganito na lang. Ay, hindi kasi kapag weighted average, maganda sana paano kapag nagdagdag kayo ng isa survey in the future? Pwede na siguro ito, para hindi na Yan. So, ano gagawin mo? 40 times 20%. 50 times 10%. Tapos i-add mo. Ito yung kay eggplant. Parang ganito yung mangyayari pag table. Eggplant, bilog, tapos, ano yung average price? Kumari, percent. Naku po. Yan. %. Ganito kasi yan, no? Pivot table na ganyan. Tapos, yan, times. Yan. Tapos, yan. Tapos, average price, sum. Yan, 69.5. Parang maganda ata yung average. Yun na pala yun, average na. Oo nga, sabi ko na. Sorry na. May trust issues tayo. But anyway, ganyan. Average. Yan lang. I-ano mo lang siya. Eggplant bilog, average. Tapos, try natin ha. Sa rows. Average. Paano kaya kung ganyan? O, yun lang pala. Eggplant bilog. Eggplant haba. Yan na siya. Average of eggplant bilog. Average of eggplant haba. Diba? Lalagay mo lang yun.
Average of eggplant tomato. Oh. Ay, grabe naman. 100. Sum of tomato, 1,355. Yung price niya. O, tignan mo. Ako kami nag-count na nila ng Hindi kasi ano to, per kilogram. Tignan Ay, baka natin kasi yung number of demand nila per kilo, sir. Kasi pinakamadaming ano yata ang... Baka naman per batch yung ano. Nakita mo dito yung data analytics na ano. Pechay tomato, ayan. 120, 50. Ito 69, di ba? Ito, magkano yung presyo niya? Or kapag medyo may mali dito, pwede kayo market price na lang. Ano yung average market price niya? Di ba meron dun sa ano, yung periodicals? O ito yung presyo ng ano na. Meron kaya yung sa DA? Ewan ko lang. Basta 69.5 yung isang kilo na eggplant below. Bakit naging 1,250 ito? Kaya baka hindi naka-average. Oo nga, sabi ko nga, kasi nakasam sila. Very good. Sorry na. Ah! Ayan. Dapat isa-isa. Oo, i-average mo. Yan, yung per kilo niya. Tapos, ito, ano mo na, yan. Eto, ganito. Nandun na kayo sa derivatives. Na-try nyo na yung derivatives, yung contract. Sa acting 7 or acting something nyo yun. Yung fluctuations, yung ano nga, ito yung isang example ng anong contract na yun, yung ano, basta yung mayroon kayong kontrata tapos ito yung price na bibilhin niya. Parang kahit na magbago yung presyo, naka-fix na 70 pesos per kilo yung benta mo sa kanya. May mga ganun, sa derivative yun nag-ano. So parang malulugi ka kapag binenta mo siya ng mahal tapos mura na either mura or basta gano'n. Next time ko na i-explain. Basta gano'n, alam niyo na gagawin dito, no? Yun. Sa inyo din, ano may tutulong ko? Habang meron pa tayong 10 minutes. Ano yung pwede natin kalipat? Kung